Aries, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Aries, this is your weekly Gabay Tarot reading from September 8 to 14, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan, ito ay channel reading po. Kunin nyo lang po kung anong naka-resonate sa iyo. This is for you, Aries. Para po ito sa iyo, Aries. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa mga nag-donate. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Aries, kung may narinig kayong ingay, malakas pong ulan. May malaking influence sa isang babae at lalaki po. Oo. At may dumating na opportunities na kailangan mong bigyan ng best decision or best choice. Okay, so andito po si Angel of Transformation. Andito din po si Angel of Courage. Kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng course sa inyo. Like for example, nanood kayo sa inyong monthly Gabay Tarot reading, sa inyong daily Gabay Tarot reading, first half of the month of September, at dito din sa inyong weekly. At may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng course nyo na kailangan nyo bigyan ng atensyon, solusyon, at aksyon kung maaari po. So, ano yung energy ni Aries? Aries. Okay. Ulitin ko ha. Baka may narinig kayong ingay. Malakas pong ulan. Okay. Focus kayo sa akin para may makuha kayong gabay. Na nagkaroon po ng transformation, releasing, ending of cycle, transition, necessary change. Oo. At may pagwawakas na parating po, for example, end of contract closure, tumiwalag, disconnection sa isang tao. Pwede din nag-let go ka sa mga opportunities na dahil sa hindi mo na kailangan. Pwede din paglilipat ito ng lokasyon. So may parating po ng new beginning, magkakaroon po ng transformation. Overcoming obstacles. Maging matatag po sa sandaling ito dahil ma-overcome mo yung struggles or challenges. So this card asks you na harapin mo yung fears, struggles, and challenges kasi iwasan mo ito at mag-move forward ka with courage. So dalawang card po nagsabi dito na magkakaroon po ng power. You are very confident. Okay? So to attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, kasi dito sa Angel of Transformation. Let us say, I embrace change and new beginnings. Again, I embrace change and new beginnings. And nandito si Angel of Courage. Let us say, I trust in my ability to stay strong. I trust in my ability to stay strong. Career and money po. Ni Aries. Sa career and money nyo po, Aries.
Nakita ko dito na nagkaroon po ng pwedeng may naalala kayo na loss of connection or loss of things or loss of opportunity. And I think this is a loss of connection kasi may disconnection dito eh. Okay? So, sabi ng card dito, don't worry, after nito, may parating ng new direction. Magkakaroon din ng silver linings and moving on. So, magkakaroon po ng hope and healing. May parating na offer, oo, new opportunity or project na magbibigay sa'yo ng excitement. It might be yung boss mo or amo nag-offer sa'yo ng much needed support. Pwede din itong pagtaas ng iyong posisyon or sweldo. Pwede din kita. Kung feeling mo stagnant ka ngayon, open your mind to the inspiration. Kailangan mong ma-enjoy mo yung mga ginagawa dyan. Love life, self-love, partnership, and romance. Andito po si Angel of Peace. Okay, tumatalon yung cards nyo. So, iwasan nyo mag-overthink ha, or it might be you're excited sa mga ganap. So, para hindi ko makalimutan, to attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, kasi andito si Angel of Peace. Let us say, I sense my angels' loving guidance around me. I sense my angels' loving guidance around me. So, sa Tagalog pa, nararamdaman ko ang mapagmahal na patnubay ng aking mga anghel sa paligid ko. If you're single, huwag pilitin na magbuo ng relasyon na hindi nakatadhana sa iyo. Huwag kang mag-alala, the universe is working behind the scenes to bring romance into your life. So, trust the divine timing, may tao talagang nakatadhana sa iyo. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, may emotional intense na mangyayari. Ang taas ng trust level nyo sa isa't isa, this may lead to the next level sa inyong relasyon. Okay. Nakikita ko kasi dito, ayaw nyo masaktan, defensive ka, guarded ka. Ang ilan sa inyo, ayaw mo munang magkaroon ng relasyon. Gusto mo mag-focus sa inyong sarili. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, umiiwas ka ng away or confrontation para hindi ka o kayo masaktan. Kumbaga, nililimitahan mo ang sarili mo. So this card asks you to try to release your fears of opening up to love. Sabi ng iyong card, umiwas po daw kayo sa toxicity. Tapos kung busy kayo sa inyong trabaho or busy ang partner nyo, kailangan maglaan ng oras para sa sarili. Sapat na oras ha, sa sarili, sa pamilya at sa partner. Okay? So kung may controlling person dyan, kailangan nyo po ng recovery and freedom. Nakikita ko rin dito na may aggressive na tao dito na sanay, okay, may aggressive lang po. It might be this is you or it might be this is your new person or yung person mo. Okay? So, basta may aggressive na tao. Pwedeng pushy. Oo. Okay. May sabi dito na you have to make change. Dalawang card kasi nagsabi dito na kailangan na makahinga ka, freedom, recovery. Kung pagod, magpahinga muna. Kung gusto niyo ng space, kasi go ahead. Kasi space is a sign of respect sa inyong sarili, sa inyong person, at sa inyong relasyon.
So, sa mga parating sa inyo, sa mga single dyan, parating sa inyo, trustworthy, matalino, who chooses reason over emotion. Oo. Tapos, it might be this is a water signs or air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, or, anong tawag dito? Cancer, Pisces, Scorpio. Okay? So, pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Aries. See you tomorrow. Maraming salamat po.